Okay mga Lods, pag-usapan po natin to, Bam Aquino versus Sir Jack. Come on. Not in my bingo card 2025. Well, pag-usapan natin muna talaga ng seryoso to. Okay, so ano lang yung magdi-disqualify sa'yo sa rally na yon? Kunya kasi magkakaroon ng rally sa Luneta at saka sa EDSA. Yung sa Luneta, from what I heard, mas DDS yon. Yung sa EDSA naman, mas pink yon. Pero si Bam Aquino is inviting everyone to go there. And I also spoke with some of the liberal people. Sabi nilang ganon, dalawa yung a-attendan nila. Kasi nga, immaterial kasi yung kulay dito. Whether you are green, red, pink, yellow, black, orange, it doesn't really matter. What we're up against is the corruption. Okay? Corrupt yung kalaban natin. There's no specific people na against tayo. It's just that the corruption. O, Nico David, ikaw di ba controversial ka din na tao? So, disqualified ka din yan? Hindi I beg to disagree. Actually nga, dapat isa ako sa mga maghikayat sa inyo na pumunta dyan eh. Whether sa Trillion Peso March or sa Luneta, it's something na I should know na, of course, meron ako mga personal knowledge sa mga ganyan. Kaso again, these are yung personal knowledge na yun. Fundamentally, hearsay lang din yun eh. Pero, ang sinasabi ko lang, kung naniniwala kayo na malakas ang corruption dito sa Pilipinas. I mean, nararamdaman nyo naman siguro pag umuulan, di ba? Tas bumabaha, di lahat tayo apektado. Nakikita natin, there is a tangible, tangible effect of corruption. Then, you are free to march here. You are free to go there. The only disqualifying thing lang na makaka-disqualify sa'yo sa rally na yan is kung nakakulong ka. 'Di ba? Pag nakakulong ka sa isang preso, hindi ka pwedeng umattend. Pero for all intent and purposes, kung ikaw ay laya at kailangan mong ihayag yung nararamdaman mo at wala kang ginawang hindi maganda, wala kang ginawang magdi-disqualify sa'yo dito, yun niya, kung nakakulong ka lang, then you are free to go. Diba? I think si Sir Jack kasi is missing out the point here. Okay, sabi niya ganyan dito, Boss Bam Aquino, sumasabay ka sa flow, pre. Anyways, salamat sa nakiisa sa ka-event na inorganize at inumpisahan ng mga artists, rappers, hip-hops, gangs, fraternities, and other many groups. Sabi mo dito, other many groups. Hindi ba pwede yung other many groups din is yung Liberal Party or yung mga liberal na grupo na kabaro ni Bam Aquino? So why is it exclusive sa mga geng-geng at saka sa mga rappers or sa mga DDS? 'Di ba? Walang sense 'yon. Kasi nga everyone is invited to go there regardless of political color. Huwag nyo kasing kulayan. Wala namang kulay ang corruption eh. Ang kulay ng corruption itim. Kasakiman 'yan, 'di ba? Kasi maiintindihan mo kung rare occurrence ang corruption dito sa Pilipinas. Pero the fact of the matter is, it's masasabi nating normalized ang corruption dito sa Pilipinas in such a way na kung hindi ka corrupt, exemplary ka. Rare, ikaw yung rare occurrence. You are the exception pag hindi ka corrupt dito. That is why many people idolize Vico Soto. Bakit? Kasi hindi siya corrupt eh. Di ba? Hay nako. Okay? Wag maki-credit grab bossa. Sumabay ka lang sa agos. So, go with the flow daw. Bakit naman siya makiki-credit grab? Una sa lahat, si Bam Aquino, mas sikat pa yan sa ating dalawa combined. 'Di ba? Paano ko nalaman? Kasi ang daming bumoto sa kanya, almost 15 million as senator o at least 15 million yung nakakakilala sa kanya. Ilan yung followers mo, Sir Jack? Let's say all in all, 5 million across all social media platforms, di ba? And of course, yung apelido niya as Aquino, di ba? Ano din yan, may significance din yan as
as dito sa ating bansa, okay? So wag niyong gawing exclusive yung yung event. It's not. Everyone is invited there. Whether you are pink, red, yellow, doesn't really matter, di ba? Sa September 21, sabi ni Bam Aquino, linggo may pagtitipon laban sa korupsyon. Yan yung point kung bakit tayo pumupunta doon. Actually, mas kung yung sign ni Supafly ang nakasulat doon, corruption, hindi yung consumerism ba yun, yung sinulat niya doon? Di mas corporate, di ba? Corporate greed. Di mas may mas may sense pa yon. Pero this is the fight that we're going there. Naiintindihan ba yun ng lahat ng tao na pupunta dyan? Or baka makikisali lang kasi nandun yung mga idol nila, di ba? 9 a.m. ba sa Luneta aksyon na laban sa korupsyon. Okay, 2 p.m. trillion peso march. So dalawa yung mangyayaring kilos protesta. 9 a.m. sa Luneta, 2 p.m. sa EDSA. Pero many people will go there. And eto lang sana, intindihin nyo rin sana to. Yung Luneta rally kasi, marami na talaga nagrarally dyan every year. Bakit? Kasi commemoration ng martial law. Diba? Ako ni-research ko kasi yan eh. And meron talagang mga tao na pumupunta dyan to commemorate martial law. Never forget. Ang problema, of course, hindi naman yun trending parate. Di ba? Parang yung pagpunta ni... Sino yung isang rapper yung pumunta sa puntod ni Francis Magalona kasi nag-trending yung... Naalala nyo yun, di ba? I mean, every year naman may death anniversary si Francis Magalona eh, di ba? So, pero yung rapper na yun, naalala ko pumunta siya doon kasi katatapos lang nung trending nung kay Boss Toyo nung isang beses, di ba? So, ganun, etong ginagawa ng mga tao, meron nang pumupunta talaga sa Luneta Park every September 21, 2025. Every September 21 to commemorate martial law. 'Di ba? Ang iba lang ngayon, mas marami kasi against sa corruption to. And it's very fitting, 'di ba? September 21, yung enactment ng martial law, tama ba ako or something, basta every third Sunday yata ng taon. Third Sunday ng September, 'di ba? To commemorate yung martial law. And kita mo si BBM yung presidente, tapos yung mga nakaraan yung tatay niya, 'di ba? Sabay lang sa Agos, boss. Ay nako, Sir Jack. Eto, nakita na naman si Boy Pagpag ng diskarte. Ano ba naman 'yan? Eto, di ba dapat sa EDSA sila nakakakampuan? Again, wag niyong lagyan ng kulay. Hindi yan, walang kulay ang corruption. Kung against ka sa corruption, regardless kung anong pinapaniniwala mo, kung sinong poon mo, doesn't matter. Di na talaga alam gagawin ng kakampings no, nakikisabay na lang talaga sa agoy. Sumasabay sa flow. Legendary credit grabber. Unsafe ka, Bam. Okay. Sure. Now, eto. Siguro I'll end here. Hindi. Dun sa mga na lang, last two comment. Huhuli ko yan. Ito. Sabi ni Jim Nies. Natatawa ako sa sumabay sa flow, pre. Ano ba naman yan? Sabi ni Zen Aragon. Bobong-bobo na ako kay Sir Jack. Well. Yung ginagawa niya, it's not very smart. Yun na lang natin nilagay. Sabay lang sa Agos, boss. Okay. Tapos ito, ako na to. Sir Jack, sabi ko, Sir Jack, lahat tayo pwedeng pumunta. Hindi po okay, DDS at Geng-Geng. Excluded siya. Ito. Mahirap ka talaga intindihin, Sir Jack. Sabi ni Patricia Joy. Okay. So, balik na tayo dito sa dito. And I would like to end here para naman dinedefend ko din si Sir Jack paminsan-minsan. Sabi nitong ni Rai Yui. Okay. Dami niyang followers, ha? Kaya ka binigyan ng kapansanan kasi alam ni Lord magiging ganyan ka kabobo, charot. Although it was framed as a joke, wag naman sana natin gamitin yung mga disability ng tao as an argument against the person, di ba? Literal na ad hominem. Kasi kahit saan mo tignan, mali yun. Mag-focus tayo dun sa katangahan ng sinabi niya. Doon natin i-focus yung debunk. Pwede naman yun eh. Nagawa ko yun ng matagal na panahon. I hope you can too. Wag nyo nang gayaan yung ibang YouTuber na
mahilig pumunta sa mga below the belt na ganyan. Yung mga yun, wala nang pag-asa sa buhay yun, mga loser talaga yun eh. 'Di ba? So, please lang, wag na nating yan, wag tayong pupunta diyan. Ito, because what do you mean hip-hop nag-organize ng rally? Ganyan ka bobo talaga. Well, tanga-tanga naman talaga yung sinabi ni Sir Jack, pero sana wag lang mag-focus dun sa kapansanan ng tao. Pero tandaan natin na walang kulay ang korupsyon. Kalaban dapat nating lahat 'yan, regardless kung anong kulay mo. 'Di ba? Sabi nga sa kanta, hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban. Habang marami pang mahirap habang mahirap ang lahat at ang hustisya ay para lang sa mayaman. So, gets nyo? Yung mga contractor na magiging kalaban natin dito, they are armed to the gills with lawyers, especially the politicians, the politicians that will be involved here and everyone else. They will be armed to the gills with lawyers and all that. Tayo, what we have right now is each other. Please, let's not fight amongst us. So, Sir Jack, pasensya ka na dito sa content na to, but again, I'll have to debunk you. Yun lang naman po yung sa akin for today. Mga lods.